Magandang araw po ng Huwebes, mga kabarangay. Pag-usapan po natin ang napakahalagang isyu ngayong araw na ito, kung saan nakita po natin na sa Maynila po at maging dito sa Las Piñas, yung nagkakagulo po sa mga vaccination sites. Kitang-kita po natin, mga kabarangay, na wala na pong, hindi na po naobserbahan o na-observe ng mga tao na nakapila sa sobrang dami ang mga health protocols. Alam naman po natin na nariyan na po ang Delta variant. At alam po natin kung paano ito mabilis na makahawa. So ang ibig po sabihin, sa dami po ng tao na nais magpabakuna, dahil marahil takot sila na mahawa ng Delta variant, kaya dumagsa po sa mga vaccination centers ang mga tao. Ngunit sa nangyayari po, the more dangerous it is for them as they are exposed to Delta variant. Yun po ang kanilang iniiwasan. Ngunit dahil po sa pangyayari na nagkahalo-halo na po sila, napakaraming tao na akala mo mayroong pagtitipon sa lugar, ilalo po silang mahahawa. So ano po ang dapat gawin ng mga LGUs dito? Particular po sa Maynila, with Isko Moreno. At sa Las Piñas, halimbawa po. Paano po maiwasan yan? Inuulit po natin, primary responsibility po yan ng mga local chief executives together with their respective city health officers. Ganon din po ng MMDA. So, dapat po magkaroon ng sistema. Matagal na po yung vaccination na yan. At tatagal pa po yan. Alam po naman natin. So, dapat mayroon po talagang sistema na makontrol. Mayroon pong mga online registrations. Binibigyan ng schedule. Mas madali pong makontrol yun. Pero ang tanong po natin, bakit nangyayari? Yung nakikita natin po sa balita. Dahil sa ang kalimitan po sasabihin, at ito na may totoo din, na wala pong disiplina. Gustong mag-unahan. Ngunit pinaalala po natin sa ating mga kababayan. Pinaalaala po natin sa ating mga kababayan na more than anything else, responsibilidad po ng bawat isa na siguraduhin na hindi po siya mahahawa in terms of observing strictly the health protocols. Pagsusuot ng whistle, pagsusuot ng face mask, at ang higit na mahalaga, social distancing kung ikaw ay nasa labas. At kung maiwasan ang paglabas, dahil hindi pa kailangan, huwag na po muna tayong lumabas, mga kabarangay. Gusto po natin magpabakuna, pero kung wala po tayong schedule,
na itinitik sa atin ng because we are registering through online at ibinibigay din naman yung schedule, makipagtulungan po tayo. Lalo na wala ka pang bakuna, manatili ka muna sa bahay hanggat hindi kayo tinitext ng inyong schedule. At yung itinitext lang po ang dapat lumabas. That's a way of controlling it. So, hindi talaga po tayo mababantayan ng mga barangay tanod, ng mga pulis. So, sana mismo ang taong bayan ang magkaroon po ng disiplina in terms of an imposed discipline, na ibig sabihin hindi na kailangan na pagbawalan ka pang lumabas. Ikaw na mismo ang talagang pipigil sa sarili mo na hindi lumabas sapagkat hindi mo pa naman schedule na magpabakuna, para maiwasan pong maulit yung nakikita po nating mga pangyayari na kung saan sa daming tao nagkakadikit-dikit na po, kung meron dyan isa na contaminated na hindi natin alam, so 100 ang makontaminate at yung 100 na yon makakakontaminate din ng tagi 100, malilipol po ang tao sa Pilipinas. Hindi po kaya na ma-accommodate ng mga hospitals yan. Ngayon pa lamang po, alam naman natin, punuan na ang ICU, punuan ang mga hospital. Sa ibang probinsya nga, sa Cebu, nasa kalsada na lang, sa Aklan, at dito po sa Maynila, mangyayari din po yan kung hindi po tayo makikipagtulungan. So, panawagan po sa ating mga kababayan, wala din pong magagawa ang pamahalaan kung tayo mismong sambayanan ay hindi makikipagtulungan sa pamamagitan ng pagiging isang disiplinadong mamamayan. Kaya ito po paulit-ulit nating sinasabi. At doon naman po sa LGU, especially the Chief Executive of the LGU is concerned, concentrate your effort dito po sa problemang ito para maiwasan po ang transmissions dahil delikado po. Don't make a joke with it. Isko, kaisko, yang ambition mo for a higher political post, isang tabi mo muna yan. Tingnan mo muna itong problema. Patapusin mo muna itong problema na ito. Kung paano nyo ma-control ang sitwasyon na hindi na maulit. Very alarming po yung balita ngayong araw na ito. Ang sabi dulot ng fake news. Well, whatever the reason is, the fact is that talagang napakadaming mga mamamayan ang lumusob sa vaccination centers at nagkahalo-halo dikit-dikit na po ang danger of being contaminated with Delta variant ay napakataas po. Tapos yung mga na-contaminate, kung may isang contaminated doon, maka-contaminate ng hundreds. At itong hundreds na to can contaminate
thousands, so forth and so on. So nakakatakot po, inuulit natin na pag-ukulan ito ng focus ng sapat na panahon. Kailangan ma-develop yung system. At doon naman po sa mga naka-online registered online, no? Marami po tayo nababalitaan dyan. 3 buwan, 4 na buwan ang nakarehistro, ni confirmation wala pang natatanggap. Paulit-ulit na nagre-register pero walang reply. So, isa din yan sa dapat na i-update, tingnan. Nang sa ganun, maramdaman ng taong bayan na gumagalaw din na inaasikaso. Kaya marami nagpuntahan kasi ang iba doon nakarehistro ng matagal, wala ring confirmation. Yung iba naman talagang walk-in. Anyway, isikyo. So, dapat ang lumabas lang talaga dyan, yung may schedule lang na binigyan ng schedule for vaccination. Yung wala, dapat pagbawalang lumabas. At ito naman, inuulit natin, yung ating mga kababayan. Mula hating gabi mamaya, isikyo. So kung hindi kailangan lumabas ng bahay, huwag na pong lalabas. Yung allowed lang ang dapat lumabas. At kung ikaw ay naharang sa checkpoint, di ka naman harangin yan kung walang paglabag sa'yo. Sumunod na lang sa mga tao sa checkpoint. Kasi kaya nila ginagawa yan. Una, utos sa kanilang gawin. Pangalawa, kaya inuutosan dahil kailangan talaga na mapangalagaan ng bawat isa. Kasama na po kayo doon na hindi sumusunod. So, ibig sabihin, sumunod tayo sa authority. Sapagkat magkakagulo lamang po yan. Sasabihin na naman natin human right violations. Well, kailangan kasi, kaya ginagawa po yan. So, dapat on the part of the people, follow the authority, manning the checkpoint. At ito naman pong mga tao, the personnel managing the checkpoint, mga police, barangay tanod, o mga volunteers. Be humane and reasonable. Kasi minsan, kahit hindi ka kasama doon sa tinatawag na APOR, authorized person outside of residence, mayroon talagang pagkakataon for emergency reason na kailangan mong lumabas ng bahay. So, ipatupad po ng tama yung rules. Noong unang mga isikyo, yung mga nagrurunda, pumapasok pa sa bakod ng bahay, kung may nakita lang na naglalaba, mag-isa, wala raw face mask, kaya pinasok pa sa loob ng doon sa pintuan ng bahay niya, may bakod. Dahil wala raw face mask, naglalaba. Kumbaga, tingnan po natin doon sa bahagi ng mga enforcers. Tingnan din po natin yung sinasabing spirit of the law. Ang face mask, kailangan para mahawa at hindi ka makahawa. Nasa loob ka ng compound mo.
Sino mahawa mo doon, lalo nakikita nag-iisa, naglalaba ka? Kailangan bang naka-face mask? At pag walang face mask, papasokin mo pa. So, hindi po tama yan. Yung isang minsan, maghahatid ng pagkain, pwede naman maghatid ng pagkain. Pero ang lugaw hindi naman essential eh. So, ang ibig sabihin, makikita po natin yung mga unreasonability, no? Yung yung hindi naintindihan sa bahagi ng enforcers kung ano ang kanilang ine-enforce. So, dapat po muli po nating pinaalaala yan sa mga enforcers. Dapat naintindihan natin kung ano yung mga regulasyon, yung batas na pinatutupad natin. At in the application of those rules as it is being enforced, lagi nandoon yung pagiging makatao as can be possible. Be human. Let them know that you care for them. Pero doon sa puntong ayaw talaga, nagmamatigas, well, let them know that you are an authority. That they need to follow the authority. So, arestuhin nyo. Kung lumaban, di apply force. Kung gumamit siya ng force, di apply the necessary force. Hindi po bawal yun. Kaya paalala po natin ito sa lahat. Meron pong mga kumbaga kontra dito sa ganitong pagpapatupad ng ECQ. Lalo na po, lagi sinasabi ng mga kritiko, it will negatively affect the economy. Well, of course, we cannot deny it. Hindi po naman mo maitatanggihan na talagang pag may ECQ, talagang may pwedeng huminto ang ekonomiya. Kasi nga bawal lumabas kung hindi rin lang kailangan. Katulad yan, nakita natin na epekto agad. Nag-announce na agad ang SM that they will be closing from August 6 to 15 or within the period of ECQ. Mayroon silang mga designated branches na magsasara temporarily. So, because of the lockdown, wala naman kasing pupunta sa mall. So, yung mga empleyado dyan, walang kita. Walang sweldo for 15 days. Alam naman natin yon. Naintindihan natin yon, yung concern na yan. Yung mga small entrepreneurs na nagtitinda din dyan sa SM, yung mga booth sa loob ng building, well, mawawalan din for the moment ang hanap buhay. That cannot be denied. But the thing is, between the danger of COVID-19 with the especially respect to Delta variant and the economy, the momentary stoppage of economic activity to a certain degree, ibabalance po natin yan. At sa tingin po natin, the government is right in so doing, imposing this lockdown, considering the high transmissibility of the Delta variant.
kailangan talaga to a certain degree, magsakripisyo tayo. Sabihin natin, isang taon pa, yung lockdown na yan, lalo na yung mga kritiko, making it appears na may ibang solusyon other than this. Lalo na si Bepe Robredo, panay andal-dal, sinasabi talagang hindi dapat may lockdown dahil nga sa economic stoppage. Well, sabi nila yon. Pero sa bahagi ng Pangulo na siya ang may actual responsibility, this is the best measure that can be installed to immediately cut off the community transmission of the Delta variant. Anyway, this is recommended by experts in this regards. The president just saying the wisdom of it as recommended, he adopted it. Because there should be an immediate measure, no, to be installed in order to stop the transmissions. At wala na pong iba. There is no other practical means that can be installed except this lockdown. So, instead na hindi tayo makipagtulungan na lang po. Nang sa ganon, walang problema na makadagdag pa dito sa problema natin sa Delta variant. Very alarming po. Alam natin ang nangyari sa India. Marami pong namatay. And we cannot afford to have it here. Hindi po natin kakayanin in terms of tolerance na okay lang. Kung may matay, maraming mamatay. We cannot do that. So, inuulit po natin na responsibilidad ng mga local chief executives itong systematic approach to vaccination. And at the same time, sacrificing economically for income which might be lost, brought about by this lockdown. Dapat, lalo na yung mga tao sa gobyerno, makipagkaisa. Huwag nang lituhin ang taong bayan. Kaya ang taong bayan nagkakaroon ng mga pagsuway sa ipinatutupad. Kasi maraming mga open and public opinion given by high officials in the government questioning the system which the president is being imposed. Sinasabi na hindi naman yan tamang paraan. Mayroon pang mas maraming paraan para masolve itong problema. Pero hanggang salita lang naman. Wala naman silang actual formula of solution na sinasabi na talagang konkreto makakapagpatunay na kahit walang lockdown, mapipigilan pa rin ang community transmission ng Delta variant. Wala po silang alternative solution. Basta dal-dal lang, dal-dal. And this is what we are trying to counter. Otherwise, people may believe of what they say. So, pwedeng hindi sumunod sa gobyerno. Pero pag nangyari naman, sila yung unang maninisi sa ating Pangulo.
Halimbawa, hindi ka nag-lockdown, maraming namatay, di sasabihin nila, kakulangan yan ng gobyerno. That is inefficiency of the president uh, being the chief executive of the Republic of the Philippines. Pag nagpatupad naman ng mission, sasabihin mali. So, dapat maintindihan to ng sambayan ng Pilipino that the president is installing this system because given the situation, this is the best solution possible which can be installed with immediacy bilang biglaang tugon sa biglang pagkakaroon ng Delta variant surge. So ito po yung ating concern dito. Kaya sinasabi po natin ito in our own way of making known as we believe of what should be done, what should be done given the situation. So ito po ang purpose natin. At kahit papaano, sana mapakinggan din po tayo. Sapagkat medyo nakakaalarma po talaga ang pangyayari. So sa another, sa ibang balita naman po, nabanggit na po natin ito na itong opposition at ngayon ngayon sa balita ngayong araw na to, inulit po muli ni Madam BP Lini na itong budget ng NTF-ELCAC ay na 40 billion. Dapat gamitin na lang po ito sa pandemic bilang ayuda. Well, Madam BP, hindi porke may pandemic, kakalimutan na po natin yung isang aspeto na nilalabanan natin. Ito yung mga local communist terrorism. Kasi pagka lahat ng nasa gobyerno, pati resources, nakapokus na lang dito sa pandemic, ang CPP and PNDF ay magpapalakas yan at lalo silang sa lalakas habang tayo ay nakakonsentrate para masolbar ang problema sa COVID. Ito namang problema sa terorismo dulot ng mga CPP and PNDF ay lalakas naman at magdudulot ng mas maraming problema or katumbas na problema. Ambos yan, panayang ambos, panayang pangingikil, panayang panununog ng properties. Kasi yun ang paraan nila para mapansin sila, para ma-enforce ang gusto nila. So, nakaligtas ka nga sa COVID, pero hindi ka naman nakaligtas sa atrocities ng CPP and PNDF. Kaya ang ginagawa po natin dito, double approach. Matugunan ang COVID-19 at the same time, matugunan yung may pagpatuloy ang ating laban. Laban dito laban po sa insurgency or itong local terrorism. Kaya kailangan po ang budget na yan ay hindi ma-divert sapagkat in the first place also, a big components of that budget will be used
to provide livelihood to the surrenderies. Narinig nga natin minsan na in-interview yung gobernador sa Negros at ang tanong sa kanya, bakit maraming sumusuko sa probinsya nyo? Ang sinabi niya kasi, naniniwala sila na pag sumuko sila, hindi sila papatayin at sa halip, bibigyan sila ng hanap buhay. At ang nagbibigay ng livelihood project sa mga surrenderies, ito pong NTF-ELCAC. Kaya nga humingi sila ng dobling budget from 20 billion in 2021. They are asking 40 billion for 2022 para tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng economic assistance, livelihood to surrenderies. So this is the biggest, the biggest factor in reducing the CPP, NPA, NDF. Kasi kung alam nila na pag sumuko sila, masisigurado na mabibigyan ng daan ang kanilang pagbabago by the NTF-ELCAC as the leading government agency dealing with the CPP, NPA, NDF. So, mabibigyan po sila ng sapat na kabuhayan para hindi na kailangan sila bumalik sa bundok o umakyat sa bundok. In other words, this budget of the NTF-ELCAC, a big components of it will be used for barangay development in terms of livelihood projects given to the surrenderies. Pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong gabi at bilang paanyaya, inaanyayahan po natin na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang araw ng Huwebes.